hindi ako makamove. Sandali, dito na muna ho tayo mga kababayan. Doon sa mga nagaganap, nangyayari, doon po sa Davao. Ayan, 680,000 na halaga ng o ipinagbabawal na gamot ay nasabat na naman po sa Davao City, mga bossing. Akala po ba namin, akala ho ba namin diyan sa Davao ay napakatino at napakaayos at napakalinis at walang mga ipinagbabawal na gamot? Bakit po yata halos lahat ng nakukulimbat at nahuhuli puro po diyan sa Davao? Ano na po ang nangyayari diyan? Akala ko po ba magagaling magpatakbo yung mga Duterte? Bakit po parang diyan lagi yung maraming nahuhuli na ipinagbabawal na gamot? Ano po ba totoo? O ano po ba talaga ang katotohanan diyan? Parang niloloko nyo lang yata ang mga Pilipino eto po yung balita na yan mga boss ha. Ano sabi? 680,000 halaga ng nasabat sa Davao. Huli. Dati, 2016, naalala ko. No? Pinagyayabang nyo ang dating Pangulong Duterte. At pinagyayabang nyo ang Davao. Lagi nyo sinasabi, nako dito sa Davao, walang mga salasalabat na kuryente. Yung mga wire daw po ng kuryente nila, nasa ilalim ng lupa. May mga ipinapakita, may mga litrato ipinapakita, mga kababayan. Yung pala, nung nakita natin, nung nagbahaan na ho, mga boss, ayun, parang spaghetti pataas, spaghetti pababa, yung mga wire ng kuryente nila. Akala ko ba, safe dyan? Paano nyo po masasabi na napaka-safe o safest city in Southeast Asia ang Davao kung napakarami pong ipinagbabawal na gamot? Di ba, Ma'am Neng Gigi? Aba, para pong ano yan para pong yan yung survey, no, ng vice-presidente at ng presidente. Taliwas doon sa mga katotohanan. Bakit po? Paano naman kami maniniwala dyan? No? Paano kami maniniwala dyan sa mga survey na yan? Kung ang totoong nagtatrabaho ay ang Pangulong Bongbong Marcos at ang vice-presidente ay pakalat-kalat lang kung saan-saan. Tapos ang sasabihin, ang presidente daw po ay bumababa yung ratings. Tumataas naman daw po ang ratings ng vice president, mga kababayan. Pero sa mga sa mga nakikita ng ating mga mata at sa mga balita po, kabaliktaran. Same dyan sa Davao. Safest city in Southeast Asia. Dinaig nyo pa ang Singapore, ganon? Sa Singapore, wala kang makikita ni isang ganyan. No? Sa Singapore, wala yung mga lalagyan dito nung mga kutsilyo habang bumabiyahe yung jeep. Day broad light Merong mga nangyayaring ganyan sa Davao Ibinabalita. Asa na yung katotohanan? Hilig nyo kasing bumoto ng ina-idol nyo lang. Hilig nyo bumoto. Wala kasi malakas kasi sila. Wala. Ano kasi sila? Sila yung mga sikat dito sa Davao. Mahilig kayo sa ganyan. Kaya ayan, ang natatamo ninyo. No? At ako ho ay naniniwala, mga kababayan, naniniwala po ako na si Pangulong Bongbong Marcos ay mas mahusay po na sumugpo ng droga versus dito sa mga Duterte. Parang yung sa mga Duterte, papiso-piso lang Ito kay Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan, ano po yung mga nakikita natin? Bilyon-bilyon, milyon-milyon yung mga nakikita natin, mga naaaresto. At take note mga bossing, mga buhay po. Mga buhay upang sa ganon maimbestigahan, malaman, matiyak kung saan po nanggagaling nataas yung mga ikinakalat nila. Hindi po hindi po yung uudyukan, bubuyuhan namin kayo na manlaban para patayin namin kayo. Hindi ho ganon
Kasi medyo duda po ako sa ganon. Yung tipo bang uudyukan, bubuyuin, namanlaban, para ano, hindi na matanong, hindi na maalam, hindi na puntahan pa kung sino yung mga matataas na nagpapakalat ng mga ganyang pinagbabawal na gamot. Sabi ni Amuse Cooking, ano ba yan? Apron. Inidolo nila ang mga Duterte kasi parang si Fernando Po Jr. lang ang tema. Ano yun? Pampelikula lang ho. Diba? Sabi ni Alon Litibe, yung magnetic lifter, sa ibang bansa galing yun. Pero ang tinuturo doon sa magnetic lifter na yun, si Manscarpio, na asawa ng vice-presidente. Tsaka si Pulong Duterte. Di ba? Bakit dyan meron pa, nagkalat din, gawaan o pagawaan ng mga peking mga birth certificate. O kaya ito ho, problema ang Pilipinas, maraming in-check ang nagkaroon ng peking birth certificate. Sabi ni Roger Dalisan, sabi walang S sa Davao. Sabi lang ho nila yun. No, hindi na ho ako naniniwala dyan, mga kababayan. Ginamit nila yan, yung mga propaganda na yan noong 2016 para tayo po ay iboto ang dating Pangulong Duterte. Pero ang katotohanan po, naubos po ba yung droga sa Pilipinas? Hindi. Naubos ang tao, naubos yung mga kababayan natin na hindi man lang binigyan ng due process. Kaya ngayon, ang dating Pangulo ay nandoon sa dahig, na ang ipinapakalat ng mga DDS ay kinidnap daw po. Nandiyan lahat ngayon, sa Davao. Nung mga nakaraang taon lang, ano-ano yung mga nakita natin, billion-billion po, Yung nahuli. Nagalit pa si Sara Duterte. Bakit daw po nagpapapicture ang presidente? Samantalang yung tatay niya, yung airpot niya dati, kahit papiso-piso po ang nahuhuli, picture taking dito. Kaliwat kanan ang picture taking. Tapos pag ang Presidente Marcos ang nakahuli o sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, nangyari yung panguhuli, hindi pwedeng mag-picture taking ang Pangulo. Ito po ay pagbibigay ng signal doon sa mga kababayan natin o doon sa mga importer ng mga ipinagbabawal na gamot na seryoso ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos na sugpuin ang mga ganyang bagay. Di ba? Hindi po kidnapping yung hustisya sa mga natigok sa laban kontra droga. Correct. Hindi, palabas lang naman ng mga DDS yun. Dinidiscredit lang naman nila yung mga taga-ICC. Ngayon na mga bossing, rumekta na ho tayo dito sa ating tatalakayin. Eto si Bong Suntay, Quezon City Representative o Congressman ng Quezon City. Sabi ko nga ho sa inyo mga kababayan napakahirap ipagtanggol sa impeachment ng Vice Presidente. Talagang gagawa ka ng kung ano-ano at kung ano-ano ang i-imaginein mo upang sa ganon makonect at maipagtanggol lang. Sabit pa yata.